Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo ay magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo ay makasama muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Binabati natin ang lahat na ating tagapanood at tagapakinig dyan sa YouTube at AWR 89.1, pagpalawin nawa kayo ng ating Panginoong Diyos. Sa programang ito, sama-sama nating bubuksan ng salita ng Diyos at pag-aralan ang mahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ang ating hangarin na hindi lamang kaalaman, kundi mas malalim na pagkakilala sa Panginoon at higit na pag-ibig sa kanyang mga pangako. So sa ating paglalakbay ng pag-aaral ngayong oras, makakasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin ngayon muli si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary ng Northern Luzon Philippine Union Mission. Kumusta ka ngayon, Pastor Marvin? Mabuti po, Pastor. At sa aming pong mga kaibigan, nanonood, at ang biyaya po sana ng Panginoon ay maranasan po ninyo yung pong mga kapatid namin po dyan sa bandang North. Diyos dagni na amin kada kayo, Amen. kakabsat. At sa ating pong pag-aaral, nawa magbigay ito sa atin ng pagkaunawa kung ano ang kaligtasan at kung paano natin maranasan po ito, Pastor Jules. Amen. At syempre, kasama din natin ang kilalang-kilala natin sa oras ng pag-aaral. Siya ang Sabbath School at Personal Ministries Director ng Southern Luzon Philippine Union Mission sa katauhan ni Pastor Relino Urbi. Kumusta ka ngayon, Pastor Ray? Mabuti naman, Pastor Jules, Pastor Marvin. At maraming salamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa. At binabati ko rin ang lahat ng mga sumusubaybay, hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa mga ibayong lugar, sa iba't ibang parte ng mundo. Purihin ang Panginoon Diyos. Maraming salamat. Pagpapalain kayo ng Panginoon Diyos. Amen. Tayo po ay nasa panghuling trimestre sa ating pag-aaral na may pamagat, mga aral ng pananampalataya mula kay Josue. Tunay na kamangha-manghang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa ng mga banal na kasulatan. Ngayon, tayo'y maganda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon. Nihikayat ko ang lahat, mga minamahal na mga taga-subaybay, na ilabas ninyo ang inyong mga Biblia at sumunod sa ating pagbulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. At upang tayo'y gabayan ng banal na Espiritu Santo, tayo po muna ay manalangin. Hilingin natin si Pastor Ray na manguna sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. O Panginoon Diyos, maraming salamat sa panahon na ipinagkaloob niyo sa amin upang aming talakayin ang iyong mga salita. Magbigay pansin nawa sa amin, Panginoon Diyos, na mapatibay at maging maginhawa at maging matalino ang bawat isa sa aming pag-aaral upang sa ganun, O Panginoon, ay mapatibay ang aming pananampalataya at lalong mapaigting ang aming ugnayan sa inyo. Habang kami naghihintay sa malapit na balatin ng aming Panginoong Jesus. So, basbasan ang bawat isa at patuloy niyong igawad ang banal na Espiritu na magministro sa aming buhay. Ito hiling namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay nasa pangalawang bahagi na ng ating leksyon sa trimestreng ito na may pamagat na sorpresa ng biyaya. Naway maging makabuluhan at mapagpalang ating pag-aaral habang ating sinusuri ang pangalawang bahagi ng aklat ni Josue. Ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa aklat ng Hebreo 11, talatang 31. Sa pananampalataya ay hindi napahamak na kasama ng mga manunuway ang patutot na si Rahab na tumanggap
na payapa sa mga tiktik. Kapatid, naranasan mo bang magulat kung sino ang pinipili ng Diyos na gagamitin niya? Madalas, ang kaniyang biyaya ay lumilitaw sa mga hindi inaasahang lugar at sa pamagitan ng mga taong hindi natin akalaing gagamitin niya. Sa aklat ni Josue ay makikita natin na ang biyaya ng Diyos ay hindi nalilimitahan sa tinatawag na human labels or national boundaries o kaya human mistakes. Ngayong araw, ngayong oras, ating matutunghayan kung paano ang kanyang biyaya ay patuloy na nagbibigay ng sorpresa sa atin sa tatlong paraan. So, ang tatlong punto na ating papag-aralan ay people of promise in expected places, pledge of new allegiance, and pardon in the midst of problems. Isa-isahin natin ito sa ating pag-aaral sa oras na ito. Unahin natin ang unang punto, people of promise in unexpected places. So, bago natin tingnan ito, Pastor Marvin, meron ka bang may bibigay na introduction sa ating leksyon ngayon? Itong ating lesson ngayon ay napakaganda. Pag titignan natin, may tanong sana ako sa inyong dalawa, pero mamaya na tanongin natin yun. Okay. Pero pag tignan po natin, yung salitang surprised. Ano bang feeling pag ikaw ay na-surprise? Na-surpresa ako. Pag ikaw ay na-surpresa, ano bang feeling? Pag titignan po natin itong ating lesson ngayon, ay pinag-usapan po natin sa context na ito yung grace. Paano yung biyaya ay inilarawan niya doon sa karanasan ni Rahab. Tingnan po natin verse 1, 2 verse 1. Pastor Jules, doon po sa Tagalog pakibasa. At si Josue na anak ni Nun ay nagsugong lihim mula sa Sitim ang dalawang lalaki na pinakatiktik na sinasabi, yumaon kayo na inyong kilalanin ang lupain at ang Jericho. At sila'y yumaon at pumasok sa isang bahay ng isang patutot na ang pangalan ay Rahab at nakituloy doon. At ito'y nasaysay sa hari sa Jericho na sinasabi, narito may mga lalaki sa mga anak ni Israel na pumasok dito ngayong gabi upang kilalanin ang lupain. Hindi ba pwede na ang sinabi lang sana doon ay doon sa bahay ni Rahab? Pero ginamitan niya yung salitang harlot. Patutot. Ginamit dito, tapos nung isinulat yung ating memory verse, pinick up uli yung salitang patutot. Kunyari, nung panahon nila, alam nila. Nilagay yun. Yung panahon natin ngayon, kahit tanggalin mo yun, hindi naman alam eh. Ano yung saysay? O ano yung kahulugan? Bakit doon po sa pagkasabi po noon ay harlot, patutot? Then, ito, pag titignan po natin, si Rahab, ito ay outside the economy of Israel. Wala siya sa bloodline ng Israel. Ito yung first record na nagkaroon ng connection yung Israel sa hindi Israel. Dahil Siya ay isang Canaanite woman na nakatira doon sa Wall of Jericho. And at the same time, quote-unquote, prostitute. Diba? Kaya pag titignan po natin, yung kahulugan nito ay yung salitang grace. Bago natin tignan yung kay Rahab, ano ba yung grace? Maraming nagsasabi ang grace is unmerited favor. Barbang walang bayad. Ngunit titignan natin ngayon yung grace. Doon, i-define natin doon sa kanyang acronym, G-R-A-C-E. Grace. Ang ibig sabihin noon ay God's redemption at Christ's expense. So yun yung grace. Now, ilapat na yun, ang maganda dito, ilapat natin doon sa karanasan ni Rahab. Si Rahab,
prostitute, wala doon sa lineage ng Israel, pero ginamit ng Panginoon. Ito yung grace. Yung grace ay hindi lang yung isang tribe, isa yung selection, ngunit naibigay din doon sa mga tao na hindi nila deserve. Bakit sinabi kong hindi deserve? Kasi unmerited eh. Hindi niya deserve, hindi siya perfect. To the extent na siya ay harlot. Ngunit ipinakita ng Panginoon, tingnan po natin ipinakita ng Panginoon na even in the Old Testament, ang kaligtasan ay grace. Hindi yung pagsunod sa kautusan. Grace pa rin yun. So makikita natin yon. Kaya ibig sabihin yan ay yung si Rahab, yun yung tinatawag natin na theological bride. Bakit? Ano yung theological bride? Yung theological bride, ito yung nag-bridge. In the Old Testament, ang kaligtasan din, biyaya din doon. New Testament, biyaya pa rin. Illustration ito ni Rahab. Ito naman, illustration ng Panginoong Hesus. Ito yung connection. Kaya napakaganda. Kaya yung unang natin, yung unang outline po natin doon ay people of promise in unexpected. Ano yung unexpected places? Doon sa bahay ng harlot. Kung kunyari sa atin ngayon, nagtago siya doon sa disco house. Di ba? Parang ganon. Doon pumunta. Doon siya pumunta. Wala. Itinago nung mga prostitute. Di ba? Pag kukunin mo yung context natin, itong panahon natin ngayon, di ba? Ngunit, hindi yung pagtago doon eh. Ang punto doon, hindi yung pagtago niya eh. Yung pag-welcome niya doon sa mga spy, pag-welcome niya yung kaligtasan sa bahay niya. Pastor, yung makikita natin dito sa introduction ng ating lesson ay yung God is a God of second chances na binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ng bawat isa na kagaya ni Rahab. Kanya yung ating title ay grace, yung undeserved favor. Para bagang yung mga tao na kagaya ni Rahab na patotot ay wala ng kaligtasan. Pero nagdidepende doon sa tao kung tanggapin niya yung biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kanya yung sinasabi mo kanina, siya yung nag-bridge mula sa lumang tipan patungo dito sa bagong tipan na kung saan ganito rin yung naranasan ni Apostol Pedro na naranasan niya yung biyaya ng ating Panginoong Diyos sa kanya siya ay nabago. Kaya pag titingnan natin doon, Pastor, yung the theology of the second chance. Minsan, sabi, makasalanan ako, para bang it's the end. Yeah. Para bang end of the road. Pero ang Panginoon sabi niya, hindi. Yun yung kagandahan ng biyaya ng Panginoon. Ipinapakita niya na sa atin na whatever the condition, sa ating mga nanonood, anumang kondisyon natin, saan man tayo naandyan, anuman yung kasalanan na ginawa natin, then sa biyaya ng Panginoon, magkakaroon tayo ng kaligtasan. Hindi period yun eh. Kung pwede mo naman i-condemn si Juan, sabi niya, walang kaligtasan sa'yo kasi Canaanite ka. At the same time, prostitute ka. Para bang hindi ganun eh. Yun ang kagandahan pag doon sa evangelism, we reach out the people kung ano sila, din ipinapakita yung biyaya. At itong biyaya na ito yung tao, hindi niya deserve maligtas. Pero yung biyaya, nagbibigay ito ng garantiya na yung tao pwedeng mabago ng biyaya. Sa akin, Pastor, sa makatuwid ay nung unang pa lamang na sinasabi mo, naintindihan ko na ang biyaya ng Panginoon Diyos ay hindi restricted sa mga Hudyo lamang, kundi lahat ng mga tao, sapagkat ito'y isang paraan ng Panginoon Diyos upang makamit at magkaroon ng oportunidad ni Rahab na may pag-asa
na maligtas. Hindi lang pag-asa na maligtas physical doon sa pagpasok ng mga Hudyo, kundi magkaroon din ng pag-asa ng kaligtasan dahil alam natin na si Rahab o kaya ang ating Panginoong Hesus ay kalinya ng lineage ni Rahab. Kaya bawat isa din sa atin, dahil sa biyaya ng Panginoon Diyos, ay walang pinipili, walang pinapaboran, kundi lamang tumugon doon sa iniatang ng Panginoon Diyos na kawaan ng kaligtasan. Kaya nga pagkuhan, sabi na, dito na ako nalagmak, dito na ako sa Ilocano, dituya nga na ilubo, Dituya kon nga. dituya muten nga patingga, no? Walang ganun na concept eh. Hindi ganun. Hindi ganun. Ang kaligtasan, mga minamahal na kapatid, ay anuman yung ating situation, pero pag nilapat na yung grace doon sa taong makasalanan at tinanggap niya yung biyaya ng Panginoon, kagaya ni Rahab, yun eh. Kaya maganda, tingnan natin yung thread of the scarlet thread of redemption. Tingnan natin, doon po sa verse 18, ginamit po doon eh, verse 18, at doon po sa verse 19, verse 21, pag-ibasa, Pastor. Narito, pagka kami ay pumasok sa lupain, ay iyong itatali itong panaling pula sa dungawan na iyong pinagpababaan sa amin, at iyong pipisanin sa iyo sa loob ng bahay ang iyong ama, at ang iyong ina, at ang iyong mga kapatid, at ang buong sambahayan ng iyong ama. At kanyang sinabi, ayon sa inyong mga sinalita, ay siya nawang mangyayari, at kaniyang pinapapagpaalam sila at sila'y yumaon, at kanyang itinali ang panaling pula sa dungawan. Bakit? Very specific siya. Pwede namang ibang tali. Red. Pwede namang yung puti. Yun lang ba ang available? O sinadya talaga? Titignan na. Kasi yun, sinadya yun eh. May ibig sabihin. Yung thread na yan. Kasi pag titignan po natin, yung Scarlet Thread Redemption sa Bible, iyan ay naintindihan yung mga spy kasi karanasan yung mga ninuno nila doon sa last plague. Yung sa huling salot bago sila umalis doon. Anong ginawa nila? Doon sa doorpost, di ba? Maglagay sila ng dugo para pag dumaan yung angel of death, may spare yung panganay. Di ba? Kaya yun ang nagpapakita na the blood of Christ brings salvation. Kaya scarlet yung gamit doon eh. Pula. Yun ay nagpapakita, ito yung Exodus, ito naman ang nangyari sa Book of Joshua. Okay. Naintindihan nila yun eh. Kaya, una pa doon, hindi lang yon. Ito, doon sa Book of Exodus, they were protected. Hindi sila namatay. Di ba hinabol yung mga spy? Because of the scarlet rope, they were protected. Amen. Nakita niyo mga minamahal na kapatid yung sequence ng mga pangyayari nito. At hindi lang yon, because of the scarlet thread, ay ang kaligtasan naibigay lahat. Naibigay lahat. And isa pa doon ay pagtitignan natin, it's a symbol of deliverance by faith, not by works. Amen. Kaya tignan po natin, napaganda ito yung karanasan ni Rahab. Kaya masusurprise ka eh. Masusurprise ka doon sa kaligtasan na madumi siya, ngunit yung bayaya ng Panginoon, siya yung naghugas doon. Amen. Oo. Kaya ganun din mga minamahal na mga kaibigan na nanonood o nakikinig man, ito sana yung ating makita sa ating karanasan bilang isang Kristiyano na
kinakailangan na yung taong makasalanan, tanggapin niya yung biyaya. Amen. Yung nakikita natin dito ay God is graciously giving possibilities for new start. Na kung saan ay sa kaligtasan ni Rahab at ang kanyang pamilya, nakasalalay doon sa kanyang pagpili na he chose to either continue in his rebellion, pagiging patutot niya, o kaya ito'y pipiliin niya na makasama ang anak ng Diyos. Ito yung nakita dito pero yung destiny niya ay nakita natin na siya ay naligtas kasi pinili niya yung biyaya ng ating Panginoong Diyos. Pastor Jules, maganda yung usapan natin dito. Ang isang tanong ko rin kailan pumasok yung biyaya o grace kay Rahab? Dito ang sagot ay nasa 9. At sinabi niya sa mga lalaki, nalalaman ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain at ang pagkatakot sa inyo ay dumating sa amin. At ang lahat ng nanirahan sa lupain ay nanghihina sa harapan ninyo. So, noong naniwala na, nanampalataya na, itong si Rahab, doon sa Diyos ng mga Israel, Pastor Marvin, pumasok na ang grasya. Oo, nandun ang grasya. Pero yung grasya ay tinanggap na ni Rahab noong nanampalataya siya. Naniwala siya sa lahat ng ginawa ng Panginoon, kung paano niligtas ng Panginoon ang mga Israelita magmula pa noong unang mga deliverance ng Panginoon. Kaya dito may testimony siya na nalalaman ko na ang kayo ay iniligtas ng Panginoon Diyos sa pulang dagat, iniligtas kayo ng Panginoon Diyos sa mga labanan, at kami dito ay nanginginig na sa takot. Dahil itong mga ito ay nakikita namin na alam ko na, naririnig ko pinag-uusapan dito. Kasi alam niyo, ang prostitute ay maraming mga chismis na kwento dyan, kung saan-saan. Kaya naririnig niya kung ano yung nangyayari sa mga Israelitas sa labas. Kaya ito'y magandang halimbawa para sa atin. Ang grace, di ba, Pastor Robin, ay ilalapat sa iyo. Tatanggapin mo lahat ang pangako ng Panginoon Diyos sa iyong buhay, lalong-lalo ng kaligtasan, noong inumpisahan mo ng paniwalaan ang Diyos na may-ari ng iyong buhay. Walang pinipili ang biyaya, Pastor, saan mang lugar. Basta ang tao, tanggapin niya. Tingnan natin yung lugar na yun ay lugar na mga makasalanan. Lugar na kung saan ay hindi deserve na tumanggap ng biyaya ng Panginoon. Ngunit doon pala sa pagpili ni Rahab, hindi siya nasira ang pamilya dahil mas pinili niya. Hindi kagaya ng mga Kananyo na kasama nila na pinili nila na magpatuloy sa kanilang kasalanan. Yun yung tumanggap ng biyaya. Tingnan natin. Yung mga Israel, lobas sila sa Ehipto. Nandito yung Kanan, malayo sila malayo. Ngunit yung news ng pagligtas ng Panginoon, narinig na ito. Kaya alam. Kaya sabi ni Pablo, ganoon din ang kaligtasan from hearing. Di ba? Ganoon din yun Romages. May magbabalita. May maririnig mo talaga, marinig mo. Kaya hindi siya exempted dito. Narinig niya. Narinig na yon. Kaya maganda po yung ating point number 1 ay yung tao, yung mga tao sa pangako. Ay ano nangyari? Sa mga expected places na andoon. Kaya doon sa pangalawa naman, na ating lesson, Pastor Jules. The pledge of new allegiance. Yung, ano ba yung pledge? Ano ba? Panatang makabayan ba yun? Panata ng bagong... Yung panata sa akin, Pastor Jules, Pastor Marvin, panata ng bagong katapatan. Katapatan. Yan. Okay.
ay ito'y nilalarawan din ng buhay ni Rahab. Alam nyo, sinabi ni Pastor Robin, sabi sa Banal na Kasulatan, patutot. Lahat na patutot, sigurado. Gustong makatiyak sa lahat ng kanilang gawain. Lahat ng mga bagay na kanilang i-offer, na gawin mo sa kanila, ay sigurado yan. Kaya itong si Rahab, noong nabalitaan na niya, at alam na niya na darating ang panahon ay kukubin yung lugar ng Jericho na kanyang tinitirhan. Nakipagsumpaan, nakipagpanata, nakipagpangako sa mga tiktik. Kaya nga't niyang itinago Kaya gusto niyang makipagkasunduan na ang kasunduan niyon ay kung papaano ililigtas din ng Panginoon siya at kanyang kasambahayan. Kaya nga't ang sabi niya, nung pumasok siya sa panata, pumasok siya sa sa katapatan, bagong allegiance yun. Pagpasok niya sa pamagitan ng pananampalataya, ay pumapasok siya sa bagong pananampalataya, bagong katapatan, na siya ay maglilingkod sa Panginoon Diyos. Na yun ay maging hudyat na iwasan na niya, maaari, Pastor Jules, yung pagiging buhay patutot. Dahil tinanggap na niya, yung usapan natin, tinanggap na niya ang biyaya. So yung biyaya ang nagbibigay sa kanya ng pag-asa na meron siyang pagbabago ng buhay. Ganon din ang bawat isa sa atin. So, ang tanong niya dito sabi ni Rahab paano ako magiging sigurado? Yan, di ba? Sabi ko sa inyo kanina, paano ako magiging sigurado? Ano ang tanda na paalisin ko nga kayo sa pamagitan ng lubid? Oo, ano ang tanda na ililigtas nyo? Maganda pa. Na ililigtas nyo ako, basahin nga natin dito sa yun sa pinagbasa din sa 18. Kapag kami ay pumasok sa lupain, itatali mo itong panaling pula sa bintana na ginamit mo sa pagpababa sa amin. Titipunin mo sa loob ng bahay ang iyong ama, ang iyong ina, ang iyong mga kapatid, at ang buong sambahayan ng iyong ama. Kung may sino mang lumabas sa mga lansangan mula sa pintuan ng iyong bahay, sila ang mananagot sa sarili nilang kamatayan. At kami ay magiging walang kasalanan. Ngunit kung may magbuhat ng kamay sa sino mang kasama mo sa bahay, kami ay mananagot sa kanyang kamatayan. Dito nagpatutuo na sigurado ang usapan at panata ng katapatan. Alam niyo, nung unang panahon, ang paglabag sa panata ay magdulot ng sumpa, kapahamakan. Kaya nga't itong mga Israelita, kung nakisumpa o nakipagpanata sila sa kapwa nilang mananampalataya sa Panginoon Diyos, ay kanilang susunduin kahit anong mangyari. Merong ang kasabihan sa Ilocano agbyag ti kari, basta agbyag ti bagi. May mayat nga agbyag ti kari kaysa yung matay ti bagi. Mas magandang mabuhay ang panata kaysa yung mamatay ang katawan. Kaya nga't ang pagtupad ng panata ay magdulot ng naghahayag ng integridad. Kaya nga't magandang balita ito na karanasan, Pastor, ng Pledge of a New Allegiance. Ang inilalarawan ng buhay ni Rahab na yung paniniwala niya, yung pakikisumpa niya ay pumasok na siya sa tipan na siya ay magiging kapamilya ng ating Panginoon Diyos. Nasubukan niyo na bang kumain ng tinapay? Ng palapanyay cheese? Maraming beses. Maraming beses yung palapanyay cheese. Yung salitang cheese.
yung grace ay cheese. Yan. Pero yung palaman na balalay yung spelling, pero yung Papasarap yun. pronunciation yun, it's cheese. Right? Para bang nilagyan mo ng tinapay, nilagyan mo ng cheese. Yan. Para bang ipinalaman mo yung kaligtasan sa buhay ng makasalanan. Ayun ang ibig sabihin yun. Kaya ito yung sabi doon sa 2:12. Tingnan nyo yung, nung pumasok na siya, yung susukan ko lang sinasabi ng Pastor Ray, yung sinasabi niya kanina, paano ako? Paano na yung aking kaligtasan? Gusto niya rin siguruduhin na siya'y ligtas. Tingnan doon sa Joshua 2:12. Ang sabi po dito, basahin ko sa English, ang sabi dito, "Now therefore, I beg you, swear to me, by the Lord, since I have shown you kindness, that you also will show kindness to my father's house and give me a true token." Ano ba sa yun, sa Tagalog? Ngayon nga, sinasamo ko sa inyo, sumumpa kayo sa akin sa pangalan ng Panginoon, na kung paanong ako'y nagmagandang loob sa inyo, ay magmamagandang loob naman kayo sa sambahayan ng aking magulang at bibigyan ninyo ako ng tunay na tanda. Tingnan nyo, ang ganda yung text eh. Sabi doon, I beg. I beg. Parang nagmamakawa ako sa inyo. Sabi niya, swear to me by the Lord. Yun yung pledge eh. You pledge to me. You pledge to me by the Lord. Sumumpa kayo sa akin. Sumumpa kayo sa akin sa pangalan ng Panginoon. Then, yung salitang, I have shown you kindness, yung cheese, na sinasabi ko kanina, yun yung loving kindness. Yun yung salitang word na ginamit yun eh. Yung kindness, yun yung cheese, yun yung grace. Parang sinabi niya, pinakitaan ko kayo ng grace. Yung pag sa conversation nila, sabi ni Rahab doon sa spy, pinakitaan ko kayo ng grace, then in return, Ibigay nyo naman sa akin. Ibigay nyo naman sa akin yung biyaya. At itong ang aking household. Then, doon sa last phrase sa English, sabi doon, a true token. May false token pala, no? True token. Tapat ba yun ang gamit doon sa 12? Yung token, yung anong gamit yun, yung salitang holy dawn? Na kung paano ako'y nagmagandang loob sa inyo, ay nagmagandang loob naman kayo sa sambahayan ng aking magulang at bibigyan ninyo ako ng tunay na tanda. Yan tunay. Tunay na tanda. Yun yung pledge of new allegiance. Pinakitaan ko kayo, then in return, pakitaan nyo ako. Pero in the name of God. Yun yung sinabi niya eh. In the name of God, you show kindness to me. Ganon din mga kaibigan at sa mga nanood ngayon, yun yung kagandahan ng grace. Yung grace na yan ay ipinakita ng Panginoon sa atin, then in response, tatanggapin natin yon as a token of gratitude of the saving grace of God. Di ba? Napakaganda yun. Kasi pag hindi po natin maranasan yon, yung ating pananampalataya o journey, our Christian journey, parang wala lang eh. Pero the moment na malasap natin yung kaligtasan ng Panginoon sa pamamagitan ng biyaya, at yun ay magiging token. Di ba yung token ay, paano mo i-treat yung token? Binigyan ka ng token. Yung nagbigay sa iyo ay mahalaga sa iyo. So, anong gagawin mo doon sa token? Mahalagahan din. Palagahan mo. Ganun ang kaligtasan. Ibinigay ng Panginoon ang grace bilang token. So, ang ibig sabihin nun, pangangalagaan ko yun to the end of my Christian journey na maging tapat ako sa Panginoon. Yun yung pledge of allegiance. So, maliwanag yung idea na binabanggit dito, yung deal ni Rahab na sinasabi, life for life, kindness for kindness. Yun yung nakikita natin dito sa ating leksyon na kung paano
ibinigay na ni Rahab yung kaligtasan sa kanila, ibibigay din nila yung kaligtasan sa kanya. Ang totoo niyan, ang Panginoong Diyos ay kapag tayo naging tapat sa Kanya, ay tapat din sa Kanyang pangako. Dito sa Deuteronomio 7:12 sinasabi, at mangyayari na sapagkat iyong dininig ang mga kahatulang ito at iyong tinutupad at iyong ginaganap, ay tutuparin sa iyo ng Panginoong mong Diyos ang tipan at igagawad ang kagandahang loob na Kanyang sinumpa sa iyong mga magulang. So, dito ay ating makikita ng Diyos ay tapat na tutuparin. Hindi ito nangangako na parang pinangako niya, mamaya hindi na niya gagawin. Ngunit ang Diyos ay tapat na nangako, Kanya tutuparin niya yung kaligtasan na ibibigay, yung biyaya na ibibigay sa Kanya. Napaganda. Patuloy tayong pinag-uusapan ng biyaya ng Panginoong Diyos. Sa paningin ng Diyos, ang pananampalataya at mga gawa na ginawa na ipinakita ni Rahab sa banal na kasulatan ay patunay na ang kanyang bagong katapatan. At ito'y pinangaralan ng ating Panginoon Diyos na nagbigay sa kanya ng kaligtasan mula sa pisikal na labanan at iniligtas ng mga Israelita, hindi lang si Rahab, kundi ang buong pamilya. Yun ang maganda doon, Pastor. Yung grace na tinag-usapan natin ay isinama ang buong pamilya. Kaya dito sa banal na kasulatan, sa pananampalataya, pumasok ka na sa covenant na ikaw ay anak ng Diyos. Buong pamilya ang mga gustong iligtas ng Panginoong Diyos. Na bawat isa sa atin. Sa biyaya na pinag-uusapan ay merong talagang kasalanan. So, dito sa pangatlo natin na punto, pardon in the midst of problems. Ano ba yung nangyari dito na problema, Pastor Marvin, na yung nakikita sa ating leksyon? Ito man ay ang context nito, yung mga Gibeonites. Na itong mga Gibeonites ngayon ay para bang nilito nila yung... Nilinlang. Nilinlang yung bansang Israel. Ngunit itong Gibeonites at the end ay pinatawad nila, ito yung mga nag-supply sa kanila ng mga materials. Kasi yung mga woodcutters itong mga ito eh. Nilito rin, gagawa sila ng mga sanctuaryo. Ito yung mga woodcutter nila ito. Nag-supply nila yon. Now, pag titingnan natin, itong grace na ito, idinipict niya doon kay Rahab, inireflect na naman ito doon sa experience ng mga Gibeonites because of forgiveness. Kaya nagsasama ito eh. Dapat ito natin maintindihan na when the moment ng Panginoon ay binigay na yung biyaya, and at the receiving end, mayroong forgiveness yun eh. Para sa ganon, yung work ng grace o biyaya, yun ay makomplete sa isang tao. Na iniligtas niya, mapatawad pa ng kasalanan, yun ay udyok lahat ng biyaya. May ginamit dito na salita, Pastor Ray at Pastor Marvin, na kung saan ito yung ginamit ng mga Gibeonites, yung craftily and cunningly. Ito yung ginagamit sa salita sa Genesis na kung saan ay ginawa ng kaaway. Ngunit may positive din na sinasabi dito sa ating leksyon in the case of the Gibeonites upang hindi sila masira, kundi ma-preserve yung kanilang identity bilang mga Gibeonites. Ito man ay isang panliling lang. Pero alam kasi nila na ang Diyos ay nasa mga Israelita eh. Kaniya't gumawa sila ng pamamaraan kung paano hindi sila malilipol. Kaniya't gumawa sila ng craftily and cunningly device upang sa ganon ay hindi sila malipol. So, dito yung ating makikita na fundamental truths
sa ating leksyon na kung saan ay yung mga Gibeonites ay hindi nasira. Ang problema kung minsan ay sa mga Israelita, hindi sila nag-inquire sa ating Panginoong Diyos. Yung problem na binabanggit natin dito ay they did not inquire the Lord, na kung saan ay hihingi sana sila ng payo sa Panginoong Diyos sa pamagitan ni Josue, ngunit hindi sila humingi ng payo. Kanya't ito yung nangyari. Yung mga Gibeonites ay palaging nasa kanila. Kanya't ginawa na lamang sila na maging woodcutters at water carriers bilang mga alipin ng mga Israelita. Magandang leksyon ito, Pastor Jules, Pastor Marvin. Kaya bakit sila nalinlang? Ayon dito sa verse 14, tingnan ninyo. Kinuha ng mga tao sa Israel ang kanilang baon at hindi humingi ng payo sa Panginoon. So alam natin na yung mga paligid nila ay takot, ayon ang sinasabi natin, gumawa sila ng paraan para malinlang. Oo, nalinlang sila. Pero kaya sila nalinlang, bakit? Sabi dito, hindi sila humingi ng payo sa Panginoon Diyos. Sa ating buhay Kristiyano, kadalasan tayo lang nagdesisyon kung ano yung plano natin, kung ano yung gusto natin. Hindi natin iaayahan ang Panginoon ang gagawa at hindi natin pinapakinggan minsan ang bulong ng katotohanan ng Banal na Espiritu upang makagawa tayo ng mas mabuti. Merong mabuti, pero meron pang mas mabuting dapat nating gawin bilang isang mananampalataya, bilang isang leader ng ating iglesia. Kaya nga't ang karanasang ito ay maganda dito, Pastor Marvin, Pastor Jules. Dito sa Deuteronomy 20:16 to 18, wag na nating basahin, ipinagbabawal talaga ng Panginoon Diyos na sila ay makipagtipan o makipag-asawa sa mga hindi nila katribo, karasa. Ngunit nangyari yon, nakipagtipan sila. Ang dito, pumasok ang grace. Dahil dito sa sinuway nila yung utos ng Panginoon Diyos na huwag magpagtipan. At nakipagtipan sila. So ipit sila ngayon. So hinayaan nila na ganun nga. Dahil sumumpa sila, mas matibay, Pastor Jules, na sinunod nila yung sumpaan. Kasi sinasabi mo kanina, yung sumpa talaga, kapag nagpanata ka, talagang ikaw ay susumpain ka pag hindi mo sundin yung sumpaan, panata na sa harapan ng Panginoon Diyos. So, mas sinunod nila yung sumpaan at panata nila sa kapwa nilang tao na hindi sila humingi sa Panginoon Diyos. Ngunit ganun pa man, dahil hinayaan na nila na sila yung sabi mo, woodcutter, server, hinayaan na lang nila ng Panginoon Diyos na ganun. At dumating na ito'y pinatawad. Tinanggap din nila itong mga ito dahil sa kapatawaran, dahil sa biyaya ng Panginoon Diyos na nararanasan ng Israel, ay nagpatawad din ang mga ninuno ng mga Israel. Ganon din tayo, mga kapatid, kung tayo ay tumanggap ng kapatawaran ng Panginoon Diyos, ay marunong din tayo magpatawad. Ang isang mahirap dito ay sabi ng Panginoong Hesus, kung hindi mo, anong sabi ng Pastor Jules, kung hindi mo patatawarin yung tao na nagkasala sa iyo, hindi rin kita patatawarin. Bakit? Sapagkat isang karanasan yun, ang pagpapatawad, hindi lang sa isip, kundi isang karanasan na maranasan mo yung magpapatawad, maranasan mo rin yung tumanggap ng kapatawaran. At ganun din tumanggap ng kapatawaran galing sa ating Panginoon Diyos. Kaya ito'y isang maganda yung pangatlong punto, pardon in the midst of problem. Yung kapatawaran sa gitna ng mga suliranin o problema sa buhay. Nandun tayo. Meron tayong mga hindi pagkakaintindihan, hindi pagkaunawaan, pero sapat na yung biyaya. Yung biyaya, di ba, yung gift din ng Panginoon Diyos na makapangyarihang magbibigay ng kapatawaran upang ang bawat isa sa atin ay magkaisa
magkaunawaan at maglingkod na may katapatan at may kapayapaan at kaayusan sa bawat isa sa atin bilang naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Tingnan niyo yung shift. Kanina si Rahab doon sa personal level. Yan. Ito naman, doon sa Israel, ito naman ay corporate. May mistake sila eh. Kasi hindi na kinonsulta ang Panginoon and they were deceived. Doon yung mga Gibeonites. Pero yung grace, even in the state of mistake, yun ay nagawang natatransform. Amen. Yeah. Yun ay, after transformation, it turned out na naging opportunity ng Israel to evangelize the Gibeonites. Yan. Kasi later on, sabi ni Pastor Johnson, taga-igib na lang sila. Kasi pagtingnan mo doon sa Joshua 9:26, 26-27, taga-igib nila, water carrier na lang nila yun. Water carrier and woodcutter. Oh, at the end, because of grace, yung mistake nila na nangyari doon, naging opportunity for them to do mission. And to extend mercy. Yun sanang makita natin na behind yung ating mistake, pagkakamali, once na tayo niligtas ng kasalanan, then it should be an opportunity for us to do mission. Ano yun? Ipagsabi kung ano yung goodness ng Panginoon at ano yung kanyang loving kindness. Kasi naranasan natin eh. And corporately, as a body, as a church, corporately, pag naranasan natin yung biyaya, then dapat the transformation ay mayroon ripple effect doon sa community kung saan naandun yung church ng Panginoon. So, may ano ako dyan sa amin, noong ako district pastor, isang binata't dalaga ay nagtanan. Ay talagang galit na galit ng magulang ng bawat isa. Nagtanan sila. Elopement sila. At nagkaroon sila ng anak. Alam mo, hindi makakapunta yung mga anak doon sa magulang hanggat hindi naririnig ng mga anak na napatawad na sila. Nung napatawad na sila, anong nangyari? Nagkaisa at naging masaya dahil sa kapatawaran. Yun ang grace. Na kahit anong mangyayari, nagkamali, mayroong biyaya ng Panginoon Diyos na ang biyayang yan ay, isang biyaya niya ay yung pagpapatawad ng bawat kasalanan upang magkaroon ng pagkakaisa at kapayapaan at kaayusan. So, pwede nating sabihin ngayon na yung karanasan ng mga Gibeonites ay isa itong panawagan sa bawat isa sa atin na kailangan nating ituring na yung awa ng Diyos at yung kaniyang biyaya ay palaging sumasa atin. Ano man yung karanasan natin sa buhay, ay pwede nating tanggapin ang biyaya ng ating Panginoon. So mga kapatid, tunay na nakakagulat ang biyaya ng Diyos. Inabot nito si Rahab sa Jericho, iniligtas ang mga Gibeonita kahit sa kabila ng kanilang panlilinlang. At hanggang ngayon ay patuloy pa ring umaabot sa atin. Kaya ngayon, hahayaan mo ba na ang biyayang ito ang magbabago ng iyong puso? Magpabago ng iyong buhay at magdala sa iyo sa mas malapit na relasyon kay Kristo? Huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito nang hindi mo tinatanggap ang nakakagulat na biyaya ng Diyos. Maraming salamat sa ating mga panauhin na sina Pastor Marvin Diaz at Pastor Ray Urbi sa kanilang pagbabahagi ng kaalaman at inspirasyon mula sa ating leksyon. Tunay na napakayaman ng ating naging pag-aaral ngayong araw, ngayong oras na ito. Ngayon din kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng nakibahagi at nakinig sa atin sa oras ng pag-aaral. Naway ang mga aral na ating natutunan ay maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Magpalalim sa ating pananampalataya
at magbigay ng pag-asa sa ating lahat. Tayo po muna ay makinig ng isang tanging bilang, pagkatapos ay hilingin natin si Pastor Marvin Diaz na pangunahan tayo sa panghuling panalangin. isusukli ko lang ay pagsunod sa'yo.
Maraming pong salamat sa iyong biyaya, Panginoon. At dito po namin nakita ang tunay na kaligtasan. At ang kaligtasan yan ay nasa aming Panginoon lang, na ang aming Panginoong Jesucristo. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Huwag po ninyong kalimutan muling tayo magsama-sama sa susunod na edisyon ng Oras ng Pag-aaral. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapatid, Pastor Jules Bermudez. Naway ang biyaya at kapayapaan ng Panginoong Diyos ay sumasa ating lahat.